Ilang araw na ang nakalipas, nakamit ng Iran ang pinakamalaking tagumpay nito sa larangan ng digmaan sa ngayon. Ngunit sa likod ng operasyon ay ang kalabang kilala ng kanluran. Baka ito na ang kalaban sa hinaharap. Kahit ano paman, nagdudulot ito ng isang kawili-wiling problemang pampulitika para sa administrasyon ni Trump, kaya dapat nating maglaan ng oras upang subukang linawin ang lahat. Magsisisimula tayo sa nangyari, susuriin ang mga epekto, titingnan ang pagkakamali ng Estados Unidos at tatalakayin ang koneksyon nito sa posibleng ikatlong digmaang pandaigdig na tila naging palaging bahagi ng mga video ngayon. Narito ang bud ng mga nangyari. Noong Marso 27, naglunsad ang Iran ng ilang ballistic missile at ilang Shahed drone patungo sa Prince Sultan Air Base na nasa isang katlo ng distansya mula sa baybayin ng Gulf papasok sa lupa. Matagal nang ginagamit ng Estados Unidos ang base na ito para ipakita ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon tulad sa larawan. Ngayon, ang mga pag-atake gamit ang missile at drone ay naging araw-araw na bahagi ng digmaan mula nang ito ay magsimula. Walang nakakagulat diyan. Ang mahalaga ay kung ano ang tinarget ng Iran o kung ano ang napabayaan ng Estados Unidos na tamaan ng Iran, kaya naging malaking issue ito. 10 US na sundalo ang nasugatan pero wala namang namatay. Ilang KC-135 Stratotanker ang nawasak, bawat isa ay nagkakahalaga ng $80 milyong. Sila ang mga eroplano na naglalagay ng gasolina sa mga fighter sa ere, kaya mas tumatagal ang operasyon. Pero ang malaking premya ng Iran sa araw na yon ay isang E-3 Sentry, isang Airborne Warning and Control System o AWACS bilang daglat. Ang mga eroplanong ito ang nagsisilbing lumilipad na radar at nagbibigay ng mas malawak na pananaw dahil hindi ganong naapektuhan ng kurbada ng mundo. Baka natatandaan mo noong Pebrero na nagbabala ako ng pagpapadala nila sa gitnang silangan ay senyales ng mas malawak na operasyon kaysa inaakala ng marami noon. O heto na tayo, maliban na lang nabawasan ng isang AWACS ang Estados Unidos. Kung maari akong magbigay ng opinyon sandali, mukhang tinamaan ng Iran ng direktang radar dome ng AWACS. Iyon yung kakaibang disk sa likod ng eroplano. Kahanga-hangang katumpakan yon kung ballistic missile ang direktang tumama. At kahit hindi naman talaga kilala ang mga Shahed sa kanilang katumpakan sa Ukraine, malamang natama ang hinala na isang drone ang may kagagawan sa pag-atake sa AWACS. Maaaring ito ay isang Shahed na may tulong ng AI navigation na hinanap ang kakaibang hugis disk. May ulat na ibinahagi ng Russia sa Iran ang AI upgrade para sa Shahed. Maaaring ito ay isang Shahed na may napakatumpap na GPS system at eksaktong lokasyon ng target. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Sa kabila ng lahat, nagresulta ang pag-atake sa isang one-way na sistema na nagkakahalaga ng $10,000 at winasap ang eroplano na nagkakahalaga ng $500 milyong. Pagdating sa epekto sa operasyon, magkakaroon ito ng mga kahihinatnan. May 16 na lang E-3 ang Estados Unidos at 5 rito ay nasa gitnang silangan. Sa ideal na sitwasyon, gusto mong laging may isa sa impapawid tuwing may operasyon ng labanan na buong maghapon at magdamag sa puntong ito. Kaya naman, maiisip mo na isa sa natitirang 13 ay malapit nang mapunta sa paligid ng Iran. Nagpapatakbo ang Estados Unidos ng E-2 Hawkeye AWACS na maliit kaya kasya sa mga aircraft carrier at nagsisilbing tagapag-ugnay ng labanan ng Carrier Strike Group. Hindi sila kayang lumipad ng kasing taas, kaya hindi sila kasing galing, pero kahit papaano, may nagagawa pa rin sila. May ilang tanong din tungkol sa dami ng trabaho pagkalipas ng mahigit 2 buwan kapag sa Hilagang Amerika dadanapin ang World Cup. Ang AWAC ay ginagamit na sa malalaking sporting event para magbantay ng banta, gaya ng isa sa mga eroplano ng NATO na nagmasidong World Cup noong 2006. Mas mataas na ang seguridad niyon, kaya posible ring ganito ang seguridad sa kaganapan sa Hunyo. Mapapaisip ka kung sapat ba ang saklaw ng pagbabantay ng Estados Unidos para tugunan ito o kung kailangan pang maglakbay ng mga eroplano ng NATO mula sa kabilang panig ng Atlantiko sa loob ng 1 buwan. Sa kahit anong kaso, ang tanging konsolasyon ng Estados Unidos at maliit lang itong kaaliwan ay kailangan ng palitan ang mga E-3. Luma na ang mga ito, pero prototype pa lang ang mga posibleng pamalit na sistema, kaya kailangan ng Pentagon ng pansamantalang solusyon habang hinihintay yon.
Kaya ito ang pinakamasamang pag-atake sa digmaan na yon kahit sa panig ng militar. May ganong paglilinaw dahil sa tingin ko kung politika ang pag-uusapan, maliit lang ang epekto nito. Maaring natataranta ka rito pero hindi tayo karaniwang botante. Pagpalain ka, mas marami kang alam. Kapag narinig ng karaniwang Amerikano ang AWACS, malamang iniisip nila, oo, yan ang kailangan mo kapag sobrang kumakapal ang buhok sa likod mo. Hindi nila akalaing mahalaga itong nerve center sa digmaan. Sa politika, mahalaga lang halos ang presyo ng gasolina at stock market. Hindi ko maisip na noon may digmaan na ganito kalaki ang pagitan ng sitwasyong militar at damdamin ng botante. Kahit ang Vietnam, hindi ganito. Doon, kahit paano, ang mga nasawi ang humubog sa usapan. Dito, gusto lang na lahat malaman ang nangyayari sa mga 401k nila. Maaring magbago ito kung magdulot ng seryosong kaswalti ang Iran. Pero mukhang pera lang ang iniintindi ng mga botanteng Amerikano hanggang mangyari yon. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang posibleng nangyari dito dahil may mga malinaw na pagkakamali at mahirap maintindihan kung paano napakaraming bagay ang pwedeng pumalya. Sisismulan ko ito sa isang mapanuyang puna. Isa sa mga kakaibang tampok ng AWACS ay wala silang gaanong aktibong depensa. Sa halip, ang kanilang estratehiya sa depensa ay kaya nilang makita ang mga paparating na banta mula sa layong mga 250 milya. Kaya kung may kalaban na sumubok na lapitan at paputukan sila, basta lang silang lilihis ng direksyon. Ayos lang yon kapag nasa ere ka. Hindi yon masyadong epektibo kung nakaupo ka lang sa lupa. Dapat tanungin kung bakit inilagay ang E-3 malapit sa Iran. Oo, hindi ito mismo sa baybayin ng Golpo, pero may ibang opsyon pa kanluran. Mahalaga ito hindi lang dahil sa abot ng Shahed drones, kundi dahil nakakatulong ang lalim sa depensa laban dito kung saan bawat yugto ay pinapaliit ang problema para sa susunod. Maaring ito ay usapin ng maintenance pero hindi naman basta-basta sasabihin ng Air Force sa atin kung ano ang kailangang ilipat at saan ito dapat ilagay. Nagkamali din sa pagsiksik ng maraming eroplano sa isang lugar. Madaling tingnan ang sunod-sunod na paglulunsad ng Iran sa paglipas ng panahon at isipin sa sarili mo, hindi nabanta ang Iran. Hindi ganon. Mas mababa pa rin ang bilang ng paglulunsad ng mga misil at drone kumpara nung nagsimula ang digmaan. Pero ang mas mababa ay hindi ibig sabihin na wala na. Bukod dito, ang tanging paraan para makalusot ang Iran sa mababang rate ng pagpapaputok ay sabay-sabay na pagpapalipad at pagtutok sa isang target, umaasang hindi sapat ang depensa ng US para harangin lahat. Mas epektibo ang estratehiya kung makakalapit ang target para hindi pa ulit-ulit tatamaan ng pampasabog ang isang target. Mahalagang tandaan na ang mga target ay nasa lantad na lugar lang. Mas madali para sa Shahed sirain ang isang bagay kung hindi ito kailangang tumago sa konkretong hangar. Ang pinakamainam na panahon para magsimulang magtayo ng mga konkretong hangar ay mga 1 taon na ang nakalipas noong ipinakita ng Ukraine kung gaano kalaki ang problemang maaring idulot ng mga simpleng quadcopter. Ang pangalawang pinakamainam na panahon para magsimulang magtayo ng mga konkretong hangar ay ngayon. Patuloy kong sinasabi ito dahil totoo pa rin, maraming mahihinang lugar sa US border na hindi maayos na protektado at oras na lang bago mangyari ang ganitong insidente sa loob mismo ng Estados Unidos. Sa huli, dapat nating ilagay ito sa konteksto ng mas malalaking koalisyon sa digmaan. Halos siguradong hindi ginawa ng Iran ang operasyon nang walang tulong mula sa iba. Ang pagsasagawa ng napakaraming sabay-sabay na pag-atake sa mga eroplanong Amerikano ay nangangailangan ng eksaktong kaalaman kung saan nakapwesto ang bawat isa sa kanila. Ipinapahiwatig nito ang paggamit ng satellite imagery na lampas sa kakayahan ng Iran. Ang lahat ay napatingin sa Rusya dahil kilalang nababahagi ang Kremlin ng intelihensya sa Iran. Tamakailan lang may ulat na nagsasabing ang China ay nagbahagi rin ng ganoong impormasyon. Kaya, sa totoo lang, hindi tayo makakasiguro tungkol sa pinagmulan. Malinaw na layunin ng China na pahinain ang mga puwersa ng US para mapadali ang pagsakop sa Taiwan. Magfo-focus ako sa Rusya sa natitirang bahagi ng video. Mahalagang tandaan na hindi mangyayari ang digmaan sa Iran kung walang pananakop sa Ukraine. Kahit paano, hindi sa kasalukuyan nitong anyo.
Dahil sa paghina ng Russia sa Ukraine, hindi na kailangan ng White House kumonsulta sa Kremlin tungkol sa patakaran sa Iran na dati nilang ginagawa lalo na sa mga lugar tulad ng Syria, mahigit isang dekada na ang nakalipas. Malaki rin ang posibilidad na nais ng Kremlin suportahan ng Iran na yung mahina ito dahil sa mga nagpoprotesta na magsasara ng pagkakataong nagtulak sana sa administrasyon ni Trump na makipagdigma. Siguradong itinuturing ng Kremlin ang mga pag-atake bilang paghihigante. Kasama rito ang direktang suportang militar ng Estados Unidos sa Ukraine nitong mga nakaraang taon. Mas kahawig ito ng kasalukuyang sitwasyon, kabilang dito ang tuloy-tuloy na suporta ng intelihensya ng Estados Unidos sa Ukraine. Oo, kahit na mukhang pagrereklamo lang, dinagawa na ito ng Estados Unidos. Hindi ito para sabihin sa Ukraine kung nasaan ang refinery o pantalan. Kahit sino na may Google Maps ay kayang kunin ang impormasyong yan mag-isa. Sa halip, gaya ng kaso ng AWACS, mahalaga ang satellite surveillance para matukoy ang kasalukuyang lokasyon ng mga bagay gaya ng depensa ng hipapawid ng Russia o kung saan naganap ang pinakahuling pag-refuel ng isang partikular na tangke. Inalok umano ng Russia sa Estados Unidos ang kasunduang sabay nilang ititigil ang pagbibigay ng intelligence assistance sa kanilang mga kaalyado. Nauunawaan na hindi may papatupad ang kasunduang ito. Tinanggihan ito ng White House. Ngunit sa mundong puno ng kasunduang hindi may papatupad, hindi solusyon ang basta huminto. At gayunpaman, kasabay ng lahat ng nangyayari, ang Estados Unidos ay biglang humihinto. Naalala mo ba yung Russian oil tanker na papuntang Cuba? Well, natapos ang krisis ng walang putok, walang bala at wala ring room. Pero may mga tako. Malapit nang dumaong ang tanker sa Cuba para magatid ng gasolina sa bansang nangangailangan nito. Kung palalawigin ng gobyerno ang supply, dapat magdulot ito ng ilang linggong ginhawa sa isla. Hindi masyadong ipinaliwanag ni Trump kung bakit pinayagang dumaan ang tanker. Pagkatapos ipakita ang eskematiko ng East Wing Ballroom na itinatayo pa lang, sinabi ni Trump sa mga reporter na ito ay para sa makataong layunin, maaaring mag-angkat ng langis ang kahit anong bansa doon at babagsak din ang Cuba sa isang paraan o sa iba pa. Kung babasahin sa pagitan ng linya, posibleng sinamahan ng Russia ang tanker ng submarino kaya magiging komplikado ang pagsakay rito. Naiintindihan ko kung bakit hindi ito isiniwalat para maiwasan ang sitwasyong gaya ng Cuban Missile Crisis. Kung ganito ang nangyari, agad kong hahanapin ang tagas ng impormasyon imbes na maghintay pa. Ang biganong konspirasyonal na paliwanag ay ayaw ni Trump makipaglaban sa digmaan ng mga tanker sa Atlantiko habang sabay na hinaharap ang digmaan sa Iran. Mas mabuting tiisin ang pagbabahagi ng intelihensya ng Russia kaysa pilitin silang sumuko. Marami sa Kongreso ang may magkakaibang pananaw tungkol dito. Some about the block. Ang iba ay tungkol sa quarantine sa pangkalahatan, hindi blockade, at ang ilan ay tungkol sa hindi pantay na pagpapatupad. Tandaan na nagsimulang muli ang Rusya sa pagpapadala ng tanker sa Cuba noong 2022. Nagkaroon ng pahinga noong 2023, hindi bababa sa isa ang nakarating sa isla noong 2024. Hindi pinigilan ng Administrasyong Biden ang mga padala. Kaya muli marami sa mga reklamo sa Kongreso ay tungkol sa kung may quarantine ka o wala at ang pagpapadaan ng kahit anong tanker basta-basta, lalo na kung Ruso, ay hindi magandang pulisya. Isang uling punto ng kabalintunaan. Hindi na magagawang ulitin ng tanker na kasalukuyang dumarating sa Cuba ang biyaheng yon. Dahil napuno ito sa Primorsk Oil Terminal ng Russia. Inatake na naman ang terminal kahapon, pang-apat na yata yon sa loob lang ng mahigit isang linggo. Siguro 5 na hindi ko na rin mabilang. Walang malinaw na palatandaan kung ang Estados Unidos ay nagkakait ng impormasyong paniktik para sa mga pag-atakin yon. Dumarami ang ulat na pinipilit ng White House ang Ukraine na itigil ang pag-atake sa mga pasilidad ng langis dahil sa mga alalahaning pampulitika sa loob ng bansa. Sinabi ni Zelensky na may mga katuwang siyang humiling na bawasan ng pag-atake pero hindi niya pinangalanan kung sino sila. Malinaw na maiugnay ito sa Estados Unidos, ngunit tandaan na hindi rin natutuwa ang mga lider ng Europa sa pagtaas ng presyo ng enerhiya. Isa na namang lugar ito kung saan maaring gumanti ang Estados Unidos pero baka hindi rin. Kaya ano ang mga pangunahing aral natin para sa araw na ito? Sa isang atake lang, winasak ng Iran ang hindi bababa sa $700 at $50 milyong na halaga ng kagamitan.
Mapapansin ng Estados Unidos ang mga pagkalugi pero hindi ito sakuna. Maraming magtatanong sa Washington kung paano hinayaan ng Pentagon ang mga kondisyon para sa ganitong atake. Malamang na tinulungan ng Russia ang Iran, pero baka China. Hindi rin naman parurusahan ng White House ng tama. Iyan na yata ang pagtatapos ng ika-32 araw na sunod-sunod. Gagawa ako ng QA para sa araw 33 sa Lines on Maps Extra. May nakapin na komento sa ibaba para makapagtanong kayo. Tingnan ninyo ito. At kung nagustuhan ninyo ang video ngayon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo sa susunod. Ingat kayo!